Swelo de bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari eh, hinimas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Inalmahan din ito ng budget analyst na si Zaiza Suzara. Pinapakita lang talaga nung ginawa nila. Hindi pa lang nilang iwasan yung possible constitutional violation. Marami kasi papalag eh. Yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaki. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, what's up mga kayo? Welcome back! Pero syempre, dito lang sa ating programa na issue ng bayan nating pag-usapan. Ito po ang inyong lingkod, Joe Malone TV. Everyday po ito, alauna hanggang alas 6 ng hapon at gabi. At today is December 31, Tuesday, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Uy, shoutout sa inyong lahat ha. At bukas o mamayang alas 12 ng ating gabi, 2025 na. Yay! Ang putang ina. Simulan na ng laban next year at bagamat napirmahan na nga yung kinihintay natin, no? Ito, masusupresa tayo dito kung ano yung nilalaman nito. Diyos ko, Santissima. Oh. Napirmahan na ni ating President Bongbong Marcos yung GAA o yung Appropriation Act at tingnan natin kung ano yung mga nilalaman nito, ha? At ay, nako, binash itong sa comment section, binash itong pagpirmahan na to. Pero bago ang lahat, syempre, binabati ko muna lahat ang viewers, ng tagapanood ng Joe Malone TV para sa programa natin ng issue ng bayan, ating pag-usapan. Shoutout sa inyong lahat dyan, syempre. Yung mga OFW natin na viewers, mga solid Duterte natin dyan, at pati na yung mga solid Iskonian natin, binabati ko kayo ng maligo kayo mamaya. 2025 na, bakbakan na tayo next year. Simulan na natin kaagad dito ngayong araw na to. Shoutout sa inyong lahat, pati na rin mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabi ko, nagpapahinga sila eh. Yung pala, hindi pala. Hindi ba? Akala ko papaligtasin nila yung holiday kasi magpapahinga sila, mag-iisip sila ng mga next move nila. Nangyayari, may mga pasimple-simple pang injection, di ba? Napanood nyo ba yung mga vlog natin na nakaraan? Yung kulelat sa rating si Congressman Dan Fernandez. Di ba? Nakikita nyo kulela. Tapos yung mga congressman sa Maynila, yung ilang congressman sa Maynila, sila Kong Abante, kulelat din. Si Joel Chua, kulelat din, di ba? Kinarma no? Kinarma sa mga pinaggagawa nila, di ba? O lalong-lalo na yung mga iba dyan na re-electionist. So, good luck sa inyo, ha? Good luck sa inyo. Nagalit na yung taong bayan. Pero yan, pag-usapan muna natin ito, ha? O attendance check muna tayo dyan sa baba. Lahat ng mga viewers natin, abroad man o dito sa Pilipinas, paki-comment naman dyan kung saan lupalop kayo naroroon at nanonood at nagkikinig sa ating programa. Paki-comment naman dyan sa baba, watching from Illinois. Uy! Yun. Watching from Illinois, Chicago, di ba? New York, Abu Dhabi, o kaya dito sa Pilipinas, Bulacan, Cavite, Bicol, Naga, Cebu. Yan. Paki-comment dyan sa baba para magkaroon tayong engagement. Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay ninyo. O eto na. 2025 National Budget Departments with the largest allocation. O eto na, pakiyatitigan na lang, ha. O ito yung nilalaman, bagamat hindi detalyado, syempre, total ng budget, 6.32 trillion. Ha? O yung sa agriculture, 237.4 billion. Unahin natin yan. Yan, Department of Agriculture yan. O yung next, Social Welfare, DSWD, 217.5 billion. Sa Defense naman, 315.1 billion. Sa Interior and Local Government, malaki ha, DILG, 279.1 billion. At sa health natin, DOH, 267.8 billion. Mamaya na tayo unahin itong isa. Transportation, 123.7 billion, DOTR yan. 64.0 billion naman sa judiciary. 42.2 billion sa justice. At ito ata pinakamali, 39.5 billion labor and employment. Patay na naman kayo. Education o in-depth ed, kasama na rito yung CHED saka TESDA, 1.06 trillion. At ang nagwagi, isang dyan, wala ba tayong wala lang tayong drum roll dyan. Yan na lang. At ang
Public Works o yung DPWH with 1.01 trillion. Ay, ang laki, di ba? O, total niya 6.32 trillion. O, ano masasabi niyo dyan? O, itong post na to, binash to eh. Panoorin natin, ha? Ay, basahin natin yung mga iilan lang. Hindi naman totally bash na ba? Ito, galing kay Dr. Tony Lechon. Statement of the signing of the 2025 national budget, President Ferdinand R. Marcos has failed the Filipino people. It is both disheartening and heartbreaking for Filipino who had placed their hopes in the restoration of PhilHealth funds. Wala yung PhilHealth eh. And the reallocation of resources away from discretionary pork barrel funds such as the Congress and Senate ACAP. The so-called line veto is nothing more than a symbolic gesture, a mere show that does little to address the underlying problems plaguing our national budget. It is clear that President Marcos Jr. has made a choice to prioritize the pork barrel and the political allies over the urgent needs of social services, particularly health and education. The two pillars of a healthy economy and progressive human capital. This is just a facial misstep. It is definitely a moral failure. The 2025 General Appropriation Act is a budget that perpetuates inadequately and neglect the most vulnerable among us. The line veto of the 26 billion in DPWH project and 168 billion in under program appropriation amounting to PH 194 billion. It is a half-hearted attempt of reform. It is barely scratches the surface of the Philippine 288 billion in congressional insertion, leaving the lion's share unattached. This is nothing more than a moro-moro performance designed pacify our citizens without curbing the problems. Ang dami, ang haba, oh. Grabe, ito naman yan, no? Ang daming, may mga, may mga ilang sumusuporta rin, pero karamihan dyan, pambabash talaga. Pambabash niya sa post na yan. Galing yan sa Presidential Communication Office. So, balik tayo dito. Yan, pakinggan pa natin, panoorin pa natin ito. Ito naman galing sa frontline na tonight. ang 2025 national budget pero wala pa rin ibinigay na pondo para sa subsidiya ng PhilHealth. Yes. Ilang palubag-loob naman daw ang pagbito ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilang alokasyon ng pondo. Ayon sa ilang eksperto, nasa frontline ng balitang yan. Mga eksperto yan, ha? Mga eksperto. Tayo, hindi tayo eksperto. 6.33 trillion pesos ang inaprubahang pambansang pondo para sa taong 2025 o ang General Appropriations Act, o GAA. Dinagdaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Mas mababa ito kumpara sa original na bersyon na 6.35 trillion pesos. Ng BICAM. Dito o tinanggal ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi naaayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa navito ang 26 billion pesos na alokasyon para sa DPWH at higit 168 billion pesos na program appropriations. Hindi raw kasi yan sumusuporta sa 8-point socio-economic agenda ng gobyerno. Pero may nakikitang mali riyan si dating Finance Undersecretary Shelo Magno. So parang pakonsuelo de bobo lang po talaga yung ginawa ng presidente na kunwari hindi himas-himas yung budget at kunwari ay responsive. Inalmahan din ito ng budget analyst na si Zaiza Suzara. Pinapakita lang talaga nung ginawa nila. Subukan lang nilang iwasan yung possible constitutional violation. Marami kasi papalag eh. Yung ginawa nila. Hindi naman naibalik ang 10 billion pesos na kinalta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025. Yan Casino ang sa 1.05 trillion pesos na pondo ang state colleges and universities, SHED, TESTA at iba pang institusyon. Pero ayon kay Magno, isa na naman itong paraan ng korupsyon. Para paliitin, minus yung convergence projects. Yung convergence projects, yan po yung mga, dyan mas marami yung insertion.
ng mga politiko. Nandyan po yung mga Mas malaki ng bahagya roadworks, yung flood yung sa control. education. Tuluyan namang hindi binigyan ng pondo para Yan. sa subsidiya ang Yan, PhilHealth, wala. Malaki pa Butata. naman ang reserved funds na ahensya at madadagdagan pa ang kita nila sa investments. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad, padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Pagdating naman sa ayuda para sa kapos sa kita Yan. program o AKAP, Yan meron ang pa rin naman daw gustong-gusto ito nila. sa susunod na taon. Oh, syempre. Susundin ng guidelines sa DSWD, DOLE at NEDA. Pero duda riyan ang isang eksperto. Gagawin daw nilang mahigpit yung sa AKAP para hindi raw magka-doble-doble yung mga ayuda. Posibleng magamit lang daw ito Talaga lang ah. sa politika. The problem is not the ayuda being used, it's not ayuda Tuwan-tuwa si Tambi being oh. dispensed. The problem is ayuda being connected to the patronage motivations of politicians. Kasunod dito, pinag-aaralan ng Makabayan Block ang susunod na Yan na. aksyon kung kinakailangang questionin ang budget sa Supreme Court. Pero ngayon pa lang, duda ang Malacanang na uusad yan dahil totoo naman daw na pinag-aralan ni PBBM ang budget. He's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Ang galing si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagbumura. Wow. Biglang bumanat pa ng gano'n eh, no? Oh, kayo mga kayo na. It's time to shine. Kayo naman. Ano sa tingin nyo? Yung budget, national budget ng GAA. Para sa 2025 next year. Paki-comment naman dyan sa baba. Mas malaki pala yung sa education. Mas malaki pala yung sa education. Yung palang nagwagi. Bagamat zero subsidy pa rin, ang PhilHealth talagang may hirapan na naman ng mga Pinoy na ito. Ako, gumagamit ako kasi ng PhilHealth. Ang laki ng bagay ng PhilHealth talaga, sa totoo lang. Malaking bagay yung sa PhilHealth. Kaya talagang minsan nakaka-dismaya. Even Ted Filon, talagang galit na galit. Talagang binusisi niya talaga na bakit zero subsidy pa rin ang PhilHealth. Ito na, napirmahan na eh. Hanggang na next year na yan, 2025. Ito naman sa Japan, sa Shibuya. Kita nyo? Ayan sinasabi ko sa inyo, gamitin natin etong SOCMED na para mas lalo pa tayo. Mas lalo, kasi malakas na tayo eh. Pero gamitin pa rin natin yung social media para mas lalong lumawak yung nasasakupan natin. Mas lalong marinig yung boses natin, mga supporter ni BP Inday Sara. Dahil next year, sigurado bakbakan yan eh. Bakbakan yan next year. Simula na yan ang gulong ng impeachment. Bagamat bagamat election period na next year. Pero syempre, hihirit yan. Maniwala kayo sa akin. Talagang bakbakan to. Every Friday, meron kasing EDSA. Yan yung tinatawag na Friday group. So, yung iba, pumupunta na EDSA. Baka makita nyo rin dyan ako yan next year. Gaya na pinangako natin sa inyo na mas lalo tayong magiging aggressive sa pagpapagatid ng balita sa inyo. Pero yung reaction natin o yung issue ng bayan, yung programa natin, ating pag-usapan, mananatili pa rin yan 1:00 at 6:00 ng hapon. Pero meron tayong mga in-between na mga video galing sa mga kakalsadahan kasi mas maraming nagaganap talaga sa kalsada. Yan yung mga breaking news natin. Ito naman, no? So nagpakita na ng puwersa yung ating mga taga-suporta sa Shibuya, Tokyo, Japan para suportahan ang ating BP Inday Sara Duterte. So, sinasabi nila na fake daw, AI daw, pero ang dami ng video na nagkalat sa TikTok kung saan ang dami pa, no? Ang dami pang sumusuporta, even mga Japanese people, among Japanese people ay sumusuporta dito kay BP Inday Sara. At sama naman natin dyan yung mga Pilipino nagbigay ng effort para dito sa ano. Panoorin natin ito yung mga nagkalat sa TikTok eh. Japan na Japan yan ha. Baka isabihin niya naman AI yan. Dami. Haba ng pila. Buti pa dyan. Tingnan mo. Inassist pa daw sila ng mga kapulisan. Andyan din si Coach Oli. At dahil we have a very weak government under President Marcos Jr., we have to stand up, Filipinos. Kailangan nating tumindig at lumaban. Tingnan mo, may nakaalalay pang pulis. Natin ang bayan. Tumindig, lumaban. Tumindig, lumaban. Ihahon ang bayan. Yan ba ang AI? Di ba? Mga supporters ni Inday BP Sara sa Japan, Shibuya, Tokyo. May mga Pilipino at mayroong mga iilan na mga Japanese din. May mga nagtatranslate pa nga eh.
ganyan yung pagmamahal kay BP Inday Sara. How much more dito sa Pilipinas? Tignan mo naman kung gaano kadami. Ano yung mga tarpaulin niya? Yan ba ang AI? Oo, ako video editor ako ha. Matagal na akong video editor sa mga wedding. O, hindi ko masasabing AI. Sagit raw! Diba? Yun, no? Oh. Yung suporta, nakikita nyo, yung pagmamahal. Kaya sabi ko sa inyo, gamitin natin itong social media. Paki-like and share nyo itong video natin sa mga kamag-anak nyo, sa mga tropa nyo, sa mga kakilala nyo. Ipaglaban natin. Pumalag na tayo. Kahit si Tatay Digong, pumapalag na yan. Even BP Inday Sara, pumapalag. Mas lalong pumapalag yan, mas palaban yan. Lalo na sa alam nilang tama. Diba? Oh, ayan oh. Japan na galing yan ha. Japan na galing yan. Yan yung mga supporter sa Japan. Tingnan mo naman yan. O, kung gaano kadami. Diba? Yan yung sinasabi natin. O, gamitin natin yung social media. Gamitin natin, palakasin natin lalo yung boses natin. Palakasin natin lalo yung samahan natin. Diba? It's time na magsuporta tayo at magtipon-tipon. Itong sa social media, gamitin natin. Mga kayo na, ito lang yung tanging solusyon para talagang mas marinig tayo. Talagang tigilan na natin yan. Lalo-lalo na yung pangungurakot nila. Lalo na si Ngagba. Diba? Si Ngagba. Tapos si Tambi. Yan. Yan yung mga tawag sa kanila. Diba? Yung mga tuwadkom. Yan. Ang dami nila dyan. No? Halata eh. Duterte lang ang tinitira nila. Diba? Si BP Inday Sara, tinitira nila. Diba? Dinadown nila si BP Sara. Bakit? Takot na takot sila. Sa sobrang lakas natin, sa sobrang lakas ni BP Inday Sara, sa sobrang lakas ni President Roa Duterte, at sa sobrang lakas ng mga supporters natin, na tulad natin, ay talagang nasasaktan. Ang mga unggoy nasasaktan, di ba? Yung team Balisaw-saw, hindi na alam kung anong gagawin. Natataranta, nasasaktan na sila sa boses natin, sa dami natin. Tingnan natin, sige, next year, sigurado yan. Bakbakan yan. Kaya kung ako sa inyo, kung bago ka rito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Marami tayong pag-uusapan na issue ng bayan dito. Talagang bakbakan eh. Kasi talaga yung impeachment, pagugulungin. Yung kaso, yung nirekomendang kaso kay President Roa Duterte, kay Senator Bongo, kay Senator De La Rosa, saka yung mga ilang opisyalis, pagugulungin yan, ipipilit yan. Hindi ba kayo logic naman, di ba? Logic naman, bakit Duterte lang? Bakit ngayon pa? 'Di ba? Bakit ngayon pa? Kasi tatakbo si BP Inday Sara sa 2028. Kaya natataranta kayo, nasasaktan kayo, kinakabahan kayo. 'Di ba? Bakit ngayon lang? Napaka-imposible, 'di ba? Napaka-ironic, 'di ba? Bakit ngayon lang kayo pumapalag ng ganyan? Tapos yung impeachment ginawa niyo ng halos buong December lang. 'Di ba? Talagang pinilit niyo na maipasa yung pangatlong impeachment. Ay nako, hindi ako eksperto sa ganyan ha. Hindi ako eksperto sa ganyan. Kayo, eksperto kayo dyan. Pero syempre, ito yung mga napapansin natin, observe natin. Tayo yung nagbibigay na naman ng reaction at sumusuporta rito kay BP Inday Sara. Diba? Ito lang yung kasi yung magagawa natin. Diba? Yung sumuporta at saka yung iboboto. Diba? Yung during election. Yung election na yan, maraming re-electionist. Lagi nyo tatandaan. Maraming re-electionist na mga buhaya na nakikita natin sa Crocodile Farm. Ika nga ni Manong Ted Pailon, Crocodile Farm. Huwag na natin iboto. Gamitin natin yung power natin bilang botante next year sa 2025. Maraming re-electionist dyan, pati na rin sa 2028. Maraming re-electionist dyan. Pumalag na tayo. Dahil kung hindi nyo lang alam, si Tatay Digong, pumapalag din yan. Mas lalo naman si BP Inday Sara. Diba? Kita mo nga, pinagmumura. Nasaktan. Diba? Ay, nako. Mga kayon, maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta nyo at sa pakikinig dito sa Joe Malone TV. Para sa programa natin ay issue ng bayan, ating pag-usapan ng tanging hinihiling ko lang bago magpalit ng taon. Sana maabot natin yung 230,000 subscriber. Paki-like and share, tapos pakipasa na lang sa mga tropa nyo, sa mga kaibigan nyo, kamag-anakan nyo na naniniwala din sa inyo na solid Duterte supporters din at solid Isconian supporters din, paki-subscribe. Hanggang sa maabot natin yung 230, ayaan nyo, ang promise ko naman sa inyo,
Joe Malone TV, kukuha ko ng tao next year. Kukuha tayo ng tao next year para kasi hindi ko kaya ng ako lang di ba? Hindi ko kaya ng ako lang. So next year kukuha tayo ng tao para mas malawak yung magawa natin. At the same time, ang ipapangako ko naman sa inyo makapag-upload ng dekalidad na content, balitang kalye at yung content, exclusive content, yung tayo lang, tapos reaction, tapos balitang kakalsadahan. Nang sa ganun, kahit pa paano, ma-entertain ko naman kayo at makapakinig naman kayo kung ano yung nangyayari dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat, Joe Malone TV po. Happy New Year sa ating lahat, sa inyong lahat. Bagamat marami tayong kakaharapin na pagsubok next year. Sigurado yan, lalong-lalo na sa Pilipinas natin, sa gobyerno natin. Yung trials lang naman yan, dyan lang naman yan. Huwag lang tayong susuko at patuloy lang ang pananalig sa Panginoon sa taas. Maraming salamat, lalong-lalo na yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Mga sumusuporta kay Joe Malone TV, mga Iskonian at mga DDS supporters natin. Thank you so much. 2024, goodbye at Happy New Year. Mamaya-maya. Maraming salamat po, Joe Malone TV.